Napag-usapan natin ang patungkol sa may army nitong sila Milim at ang roles ng mga members ng kanyang Four Heavenly Kings. Naiinggit daw kasi siya kay Rimuru, kaya ginaya niya rin yung naming nito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ang mga Milim's Guard ay tinatawag rin na Heavenly Flying Group. Itong mga ito ay nakatanggap ng blessing nung nag-awaken itong si Demon Lord Frey. Ang kanilang individual strengths ay equivalent to high A ranks at ang ilan sa mga ito ay nakaabot na rin ng special A rank. Kaya considerable force rin talaga sila. Sa buong mundo ay ito daw ang pinakamalaking army na binubuo ng above A rank in terms of level ng individual strength ang bawat members. Although 3,000 lang ang kanilang bilang ay napakalakas ng kanilang mga outputs. And finally ay ang last na army nitong si Milim. Ito naman yung mga naka-assign sa may logistical support. Itong si Midley talaga ang kanilang representative. Pero most of the work patungkol sa pagmamanage sa mga ito ay ginagawa nitong si Hermes. Itong mga members nito ay mga stray magins, mga human mercenaries at ilan sa mga former subordinates nitong si former Demon Lord Clayman. Kung mapapansin natin ay iba-iba ang bumubuo sa may army na ito. In comparison sa army ni Frey ay significantly na mas mahina ang kanilang individual members dahil sila ay nagre-range lang from D rank to B rank at best. Kasi nga, ay hindi naman talaga sila suited for fighting. Ang trabaho talaga nila ay ang mag-carry ng mga supplies, mag-procure ng pagkain, at mag-assist sa mga priest at mga medics. Mahihina lang sila, pero napakalaki rin ang kanilang numbers. Itong mga ito ay merong 100,000 na members, kaya ang entirety ng forces nitong si Milim ay around 200,000 plus. In addition, ay meron pa dito mga reinforcements na galing naman sa may Tempest. Karamihan sa mga ito ay army nitong si Gald. Kasi nga, ay nandito na talaga sila matagal na. Simula pa lang nung build nitong si Rimuru kay Gald, itong castle nitong si Milim. Mga high orcs kasi ang mga workers na nagbibuild nga dito. Sila magiging pinaka-defense ngayon nitong Eurazania. Under din ang command ni Gald ngayon itong mga orange numbers. Kaya ang total reinforcement na pinadala ni Rimuru sa kanila ay around 35,000. Napaka-amazing daw ng defense capability nitong mga high orcs na ito. Kasi nung nag-awaken nga si Gald ay naka-receive din ng power boost ang mga high orcs na under nga sa kanya. Ang mga high orcs na ito ay merong bilang na around 10,000. Ang ilan sa kanila ay nakaabot na ng A rank. Generally, ay average lang ang strength nitong kanyang army. Pero kung ikukumpara sa may army ng ibang nations, ay napakalakas na nitong mga ito. Sa Tempest lang sila parang average, kasi napakalakas nga ng mga nasa Tempest. Ngayon, ay punta naman tayo sa may orange numbers. Ang mga ito ay merong average na B rank ang bawat individual members, kasing lakas sila ng average na knight. Pero since under sila ng skill effect na Gald's authority, ay lalo nitong na-reinforce ang kanilang level of defense. Ang yellow numbers ang magiging nasa frontline, habang ang orange numbers naman ay defense sa may likuran. Pero hindi lang si Gald ang ipinadala nitong si Rimuru dito, dahil nandito rin itong mga Hiryu na pinamumunuan naman nitong si Gabiru. Napakaunti lang ng kanilang numbers, kasi ang total na bilang lang nila ay 100. Pero lahat ng mga members nitong si Gabiru ay kabilang sa may special A rank, kaya napaka-ridiculous daw nitong maliit na grupo na ito. Balak nilang mag-participate in the battle in a flexible manner, meaning to say, ay wala silang specific na role. Pwede nilang gawin kung ano yung gusto nila. Pwede sila sa offense, defense, o kaya naman sa may logistics. Then lastly, nandito rin itong sila Esprit at Carrera. Kahit na dalawa lang sila, silang pinakamalakas na reinforcement na ipinadala nitong si Rimuru dito. Itong mga ito ang reinforcement na ngayon ay nasa Eurazania para i-intercept ang mga forces nitong mga insectars. Kahit na napakarami nila dito, ay magiging napakahirap pa rin daw ng mangyayaring battle. Kasi after all, ay napakarami din talaga nitong kanilang mga kalaban. Itong mga insectors kasi na nandito ngayon ay more than 3 million. More than 10 times sa bilang ng army nitong si Rimuru at Milim dito. Mabilis na sumusugod itong mga insectors na ito. Kaya nagsalita itong si Carrera na kung hindi daw atake itong si Milim, siya na daw ang mauuna. After sabihin ito ni Carrera, happily siya na nag-step forward. Then nag-reply itong si Milim sa kanya na gustong gusto niya daw na ipakita sa mga ito kung ano ang magagawa niya. Pero hindi daw kasi pumayag itong si Frey, kaya hindi na daw siya makikipag-agawan sa unang atake kay Carrera. Hahayaan niya na daw ito na mag-first move. Parehas na the destroyer itong dalawa nila Carrera at Milim. At halos parehas rin sila na may childish personality. Kaya hindi nakakapagtaka na naging magkasundo agad silang dalawa. Wala nga kasi silang pakialam kung makapag-cause sila na malaking damage
damage sa kanilang surroundings. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang masatisfy ang kanilang mga sarili. Nag-e-enjoy sila kapag nakakapag-cause sila ng malaking pagsabog. Para sa kanila ay ang equivalent ng strength ay ang iyong destructive force. Napakalakas nilang gumamit ng magic. Nagsalita itong si Carrera. Sabi niya ay yari daw sa kanya itong mga insekto na ito. I-annihilate niya daw itong mga sumusugod na mga insekto. Gagamitin niya daw ang kanyang ultimate and most powerful attack na tinatawag na Abyss Annihilation. First move pa lang nitong si Carrera ay ang best attack niya na agad ang ginamit niya. At dahil sa first move na ito nitong si Carrera ay significantly na nabawasan ang bilang ng mga kalaban. Kasi from 3 million ay 1 million na lang naiwan sa mga ito. 2 million insectors agad ang nai-wipe out nitong si Carrera gamit ang Abyss Annihilation niya. Kaya from 10:1 na ratio ay naging 4:1 na lang ang kanilang difference. Ngayon ay 4 times na lang na mas mataas ang bilang ng mga insectors sa may forces nila Milim. Dahil dito ay nagkaroon ng hope itong kanilang mga warriors. Na-boost ang mga moral nitong mga warriors na ito at nag-cheer sila ng pangalan ni Carrera. Proud na proud sila dito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.